Gabi-gabi ka magpapangkin sa akin kapalit ng operasyon ng brother mo. Isang napakabigat na kondisyon ang sinabi ng doktor kay Antoinette. Pero ang mas nakakagulat pa ay nang mapansin ng doktor na kamukhang-kamukha niya ang adoptive brother ni Antoinette. At paanong kaboses ng adoptive mother ni Antoinette ang nawawalang ina ni Dr. Saldivar? Maaari kayang ang adoptive family ni Antoinette ang tunay na pamilya ng doktor? Alamin sa ating kwento. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kyran, gising na. Ramdam niya ang marahang pagtapik ng ina sa pisngi nito, kasabay ng marahang paghaplos sa mukha niya. Kahit na ilang beses niya nang imulat ang mga mata upang masaksihan ng ina sa huling pagkakataon, ay hindi niya ring magawa dahil tila ba may pwersang pumipigil sa kanya. Bangungot na naman ba? Nasa bangungot na naman ba siya? Aalis lang saglit si Mami. Muli nitong paalam na ikinapiling ng ulo niya sa pagtanggi sa gusto nitong mangyari. Ikaw na muna ang bahala sa daddy mo. Mami, mahina niyang tawag habang pinapakinggan niya ang boses nitong unti-unting humihina sa pandinig niya. Huwag mo akong iwan sa kanya, Mami. Huwag mo akong iwan dito. Mahal na mahal kita, anak. Babalikan kita. Pangako. Mabilis siyang umahon mula sa pagkakahiga, kasabay ng paghawak sa dibdib. Basang-basa ang ulo niya ng pawis at panay rin ang pag-angat sa dibdib niya dahil sa paghahabol ng hininga. Nang makita niya ang kwarto kung saan siya, wala siyang nagawa kundi hindi ang bumuntong hininga na lamang at nagdesisyong bumangon upang maghanda sa panibagong araw. Palagi na lang siyang dinadalaw ng bangungot. May katapusan nga ba ang bangungot na iyon? Natural lang iyon, Kyren. Sagot ni Cassandra sa kanya bago inilapag ang kanyang papel na nirequest rito. Hindi madaling gamutin ng trauma kahit nasabihin pa nating palagi kang nagpapatherapy. Hindi madaling gamutin ng trauma kahit nasabihin pa nating palagi kang nagpapatherapy. Hindi talaga nawawala sa isang iglap yan. I know. Mahinang usal ni Kyren sa kaibigan bago sumandal sa upuan. Kung may paraan lang para matapos na ang lahat. Hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo tulad ng ginawa mo sa ex-girlfriend mo, bro. Biro ni Cassandra na indismiran niya. Hindi tuloy nito napigilan ng matawa bago sumandal sa mesang nasa pagitan nila. Umamin ka nga sa akin, Kyren. Trauma ba talaga ito tungkol sa past ng family mo? O tungkol pa rin sa ex-girlfriend mo? This trauma has nothing to do with her, Cassandra. Asik nito na tinawanan ng kaibigan. Tumayo siya sa upuan niya at nagpaalam. Babalik na lang uli ako sa susunod na linggo para sa therapy. Salamat sa pagsira ng araw ko. Anytime, Doc Kyren. Muli nitong biro bago humalakhak. Nagtatrabaho si Kyren sa ospital ng pagmamayari ng daddy niya. Isa itong gwapo at mabukod na isang cardiothoracic surgeon. Sa tuwing may mahirap na lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong sa pagpapa-opera, malugod niya itong tinutulungan. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, at dahil na rin sa ginawang panloloko ng girlfriend niya, tuluyan na rin nag-iba ang tingin niya sa lahat ng tao. Ginagamit lang siya ng mga ito. Sinasamantala lang ng mga taong ito ang kabaitan niya para hindi makapagbayad sa operasyon, tulad ng ginawa na nobya niya sa kanya dati. Nakakatawa lang isipin para sa kanya na sobrang lambot ng puso niya para sa lahat. Ni hindi niya nga napapansing ginagamit lang siya ng mga ito, tulad ng ginawa niya ng pinakamamahal niyang dating nobya. Doc Kyren, tawag ng isang matandang magsasaka. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad upang lagpasan ng matanda. Ngunit mabilis siya nitong hinawakan sa braso at lumuhod sa harapan niya na ikinatigil niya. Marami ang napatingin sa direksyon nilang dalawa ng matanda
nang hindi sa ginawa nitong pagluhod at pagkagulgol sa harap niya. Dok Saldivar, nakikiusap po ako sa iyo. Hagulgol nito bago naluluhang tumingala sa kanya. Kailangan ng apo ko na maoperahan sa puso. Parang awa mo na. Tulungan niyo po kami. Kahapon pa narito ang matanda sa ospital. Dahil sa kawalan ng pera, paulit-ulit siya nitong ginugulo at pinakikiusapan na operahan ng kanyang anak. Simula nung niloko siya ng dati niyang nobya, huminto na rin siya sa pagbibigay ng libreng operasyon sa lahat. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit panay pa rin ang lapit sa kanya ng iba. Kahit alam naman ng mga ito na tatanggihan lang sila nito. Kayo lang pong nakikita ko makakatulong sa anak ko. Kung wala kayong pera, hindi ko rin ho kayo matutulungan. Sagot ni Kyren, sabay tanggal ng kamay ng matanda sa braso niya. Kung gusto mo po ng operasyon, maghanap po kayo ng pera. At kapag nakahanap na po kayo ng pera, tsaka na ho kayo humarap sa akin. Mabilis niyang tinaak ang daan patungo sa opisina niya nang hindi lumilingon sa matanda na gumagawa ng iskandalo sa labi ng ospital. Nag-cross ang mata nila ng apo nitong nakaupo sa wheelchair. Sa halip na maawa, ay pait ang naramdaman niya, lalo nang nag-flash sa memorya niya ang mukha ng babaeng nanloko sa kanya dati na tinulungan niya na libre. Sa ganitong paraan niya nakilala si Abigail, ang dati niya nobya. Hindi niya maipagkakailang nang dahil sa ginawang panloloko ni Abigail sa kanya ay tila ba nagbago ang prinsipyo niya sa buhay. Paano mo nga ba tutulungan ng mga taong umagabyado sa'yo at sa pagiging mabuti mo? Lumaki si Dr. Kyren Saldivar sa isang kilalang pamilya. Ang pamilya lang naman niya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking ospital sa probinsya nila. Ang daddy niya ang sole owner ng ospital na pinagtatrabahuan niya. Kaya naman kahit na magwalda siya ng pera para sa isang babae o hindi naman kaya ay mag-donate siya ng malaking pera sa charities ay walang mawawala sa kanila. Marami ang nangangarap ng buhay na mayroon siya ngayon. Mayaman, nakapagtapos ng pag-aaral sa isang sikat na universidad. Gwapo, matalino, lahat na yata ng katangian na gusto ng isang babae ay nasa kanya na. Mabait siya at palagi siyang nagsasagawa ng mga libreng operasyon sa mga mahihirap na pamilya noon. Pero tuluyan nagbago ang prinsipyo niya sa buhay nang dahil sa panlolokong ginawa sa kanya ni Abigail. Tinulungan niya itong maoperahan ng libre. Ngunit anong ginawa nitong kabayaran sa kabutihang ipinamalas niya? Iniwan siya. Iniwan siya nito. Kaya naman hindi rin niya masisi ang lahat dahil sa ginawa nitong paggamit sa kanya. Hindi siguro pinalaki ng maayos ng mga magulang niya yan. Rinig niyang bulong ng mga taong pasyenteng na daraanan niya na binabaliwala niya na lang. Tama sila. Hindi siya napalaki ng maayos ng mga magulang niya dahil wala naman ang mga ito sa tabi niya nang lumalaki siya. Nakakatawa lang isipin na sa kabila ng mga ginawa mong kabutihan sa lahat ng taong humingi sa iyo ng tulong noon, tila ba nakalimutan na nila ang lahat ng naitulong mo sa kanila. Lumaki siya sa isang sirang pamilya. Abusado ang daddy niya, habang ang mami niya naman ay iniwan siya noong maliit pa lang siya. Isa lang ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kumukonsulta siya sa isang psychiatrist sa tulong ni Cassandra upang kahit na papaano ay gumaling na rin ang trauma niya mula sa nakaraan. Nakarating sa akin yung nangyari kahapon sa lobby. Panimula ng daddy niya na ipinatawag siya nito upang makausap. Itinaboy mo raw ang magsasakang humihingi sa'yo ng tulong para sa operasyon ng apo niya. Ginagamit niya lang ako. Mahina niyang sagot sa ama. Maraan itong tumayo sa upuan niya at napapalakpak sa isinagot ng anak. Walang nagawa si Kyren kung hindi ang itikom ang bibig lalo na tumatawa ito sa isinasagot niya. Yan ang anak ko. Ganyan dapat. Aniya kasabay ng kabi-kabilang puri na hindi tinanggap ni Kyren. Patuloy ka lang ginagamit ng lahat kung ipapakita mo sa kanila na mabuti ang puso mo. Tama yan, Kyren. Ganyan dapat. Maging bato ka. Wala kang dapat sinasanto sa mga yan. Nang matapos ito sa pagpuri sa kanya, ay mabilis niyang tinahak ang daan palabas ng opisina nito.
Masama ang loob niya para sa ama, kaya naman kahit na maganda ang gising niya kaninang umaga, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng galit para sa sarili. Kapuri-puri nga ba ngayon ang pagiging masama? Pakiramdam niya tuloy ngayon ay dumadaloy sa mga ugat niya ang masamang dugo na pagmamay-ari ng daddy niya. Ito na po lahat, sagot ng head nurse sa kanya bago inabot ang reseta ng mga gamot na kailangan niyang bilhin. Nakasulat na dyan lahat, wala sa mga vitamins na kailangan niyang i-take hanggang sa mga tablets na kailangan niyang inumin. Nandyan na, kailangan niya ng mga yan para kahit na hindi pa siya maoperahan, kahit na papaano ay maipanlaban na siya. Saan po kami kukuha ng ganito kalaking halaga ng pera ng gamot niya? Gulat na tanong ni Antoinette, nanginiwaan ng kausap. May iba pa po bang ways para kahit na paano ay mabawasan lahat ng gastusin namin? Nilabas niya ang wallet at kinuha ang lahat na government's ID na alam niya makakatulong sa magiging gastusin nila sa ospital. May mga IDs po ako rito. Ang sabi po nila ay pwede ko raw gamitin ang lahat ng ito kapag may nangangailangan ng operasyon sa amin. Baka ho pwedeng tanggapin niyo na lang lahat ito. Pasensya na ho, ma'am. Hindi na ho kasi tumatanggap ng government IDs ang ospital simula ngayon. Simula po kasi noon na pull out lahat ng beneficiaries ng OCC, hindi na po sila tumatanggap ng mga discounted cards. Wala na ho ba akong pwedeng gawin? Muling tanong ni Antoinette na marahang inilingan ng head nurse. Kahit ano po gagawin ko, ma'am. Pasensya na ho talaga, sagot nito. Ramdam ni Antoinette ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat niya sa dismaya. Pero hindi rin iyon nagtagal nang muling pumasok sa isip niya ang tungkol sa doktor na tumatanggap ng libreng operasyon sa ospital na iyon. Umalis siya sa pagkakaupo bago muling nagtungo sa information desk. Naku ma'am, pasensya na ho talaga. Pwede ko bang malaman yung tungkol sa doktor na tumatanggap ng libreng operasyon? Muli niyang tanong. Bahagyang nakatingin ang mga nurse na nasa information desk bago muling lumingon sa kanya ang nurse na kausap niya magmula pa kanina bago ito umiling sa pakiusap niya. Parang awa niyo na po. Hindi po pwede ma'am. Panis ang ngiti nitong sagot sa dalaga. Hindi na rin ho kasi tumatanggap ng operasyon si Dr. Kyren lalo na kung libre. Hindi na rin ho siya nagbibigay ng libreng operasyon hindi tulad noon. Baka po pwede ko po siyang mapakiusapan? Muling umiling sa kanya ang nurse. May gumawa na po niyan kahapon ma'am. Tulad po ninyo, kailangan din po ng tulong sa operasyon ng apo niya. Unfortunately, inignore lang sila ni Dr. Kyren. Hindi po namin sigurado kung wala lang po talaga sa mood si Dr. Kyren o baka naman ayaw niya na lang talaga. Pero isa lang po ang sigurado ko, hindi na po talaga tumatanggap ng libreng operasyon ng doktor. Baka po pwede ko na lang pong hingin ng pangalan niya para baka sakali na lang na mapagbigyan ako. Muli niyang pakiusap sa nurse. Parang awa niyo na po. Kailangan ng kapatid ko ang operasyon. Hindi po namin kakayaning mawawala siya sa buhay namin. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko. Sige po. Pagtango na lang ng nurse bago sinulat ang pangalan ni Kyren sa papel. Pero hindi ko po maipapangako mapagbibigyan kayo ni Dr. Kyren. Lalo na't kabi-kabila rin po ang schedule na natatanggap niya. Marami pang ipinaliwanag ang nurse na hindi niya nasinagot. Nanatili na lang ang mga mata niya sa pangalan ni Kyren sa papel habang wala sa sarili siyang naglalakad patungo sa opisina nito. Pagbibigyan niya ba siya nito kung magmamakaawa siya? Ang sabi ng nurse kanina ay maitinaboy na raw ito kahapon sa loob ng ospital. Nagkaroon raw ng iskandalo kahapon kaya naman natitiyak nila na sakali mang magmakaawa si Antoinette dito ngayon, baka maulit lang muli ang nangyari kahapon. Kawawa naman sila. Sambit ng nurse sa kausap nito habang pinagmamasdan si Antoinette na naglalakad palayo. Muli siyang lumingon sa kaibigan ng may kunot sa noo. Bakit nga ba hindi na nagsasagawa ng free operation si Dr. Kyren? Gayong hobby niya naman ang tumulong sa pasyente dati.
Hindi mo ba nabalitaan? Ang alin? Hiniwalayan daw yan ng nobya niya kaya nagkaganyan. Paliwanag nito na mas lalo niyang ikinakunot ng noo. Ginamit ang magagamit kaya nagkaganyan. Pati tiwala sa ibang tao na wala. Grabe naman pala ang ginawa sa kanya. Tumango ang kausap niya bago muling nagsalita. Sinabi mo pa, aniya bago sumanda sa kinatatayuan. Ikaw ba naman ang ipagpalit sa mas mayaman? Hindi ka magagalit? Siyempre magagalit ano? Hindi mo rin masasabi si Doc. Muli nitong paliwanag na tinanguan ng kausap. Hindi alam ng kanyang ex-girlfriend na siya ay anak ng may-ari ng ospital. Akala niya'y simpleng doktor lamang iyon doon. Nagmahal lang naman siya. Ang mali niya lang, masyado siyang nagtiwala sa babaeng minahal niya. Kaya ang ending, iniwanan at ipinagpalit siya sa mas mayaman. Alam mo kung sino? Secret na lang. Nagpatuloy lang sa kwentuhan na magkakaibigan hanggang sa nagpasya silang magpatuloy na lang sa pagtatrabaho na at mas lalo lamang dumating ang dagsa ng mga pasyente ng araw na iyon. Sa kabilang banda naman ay walang buhay na tinungo ni Antoinette ang opisina ni Karen. Kakatok na sana siya rito, ngunit halos sabay pa silang naggulat nang binuksan ni Karen ang pinto ng opisina. Nasa baba ang information desk, miss. Walang buhay na sambit ni Karen. Nandito po ako para makiusap sa inyo. Lakas loob niyang sambit na ikinakunot ng kilay ni Karen. Kailangan ko po kasi ang tulong ninyo. Wala ho kayo sa charity, miss. Muling tugon ni Karen na ani mong unti-unti nang napipikon sa presensya ng babaeng nasa harap niya. Bumaba na po kayo doon sa baba at doon na kayo magpa-assist. Kayo ho talaga ang pinunta ko rito, Doc. For what? Reklamo ni Karen. Anong kailangan mo para makaalis na rin ako? Marami pa akong meeting na dadaluhan. Kailangan pong operahan ng kapatid ko, Doc. Mabilis na gumuhit ang luha sa gilid ng pisngi ni Antoinette. Kaya naman hindi maiwasan ni Karen ang lihim na mapangiti lalo nang makita nito na pinaghalong lungkot at takot sa mga mata ng dalagang nasa harap niya. Wala na ho kaming alam na malalapitan. Magbayad kayo kung gusto niyo maoperahan ng kapatid mo. Sagot nito bago ngumisi at tinalikuran ng babae. Mabilis na hinawakan ni Antoinette si Karen sa kamay na muli nitong ikinalingon. Gulat ang rumihistro sa mukha ni Karen nang mabilis na lumuhod si Antoinette sa harap niya at paulit-ulit na yumuko. Kulang na lang ay sambahin siya ng dalaga nang dahil sa postura nito. Kaya naman hindi niya naiwasang mapatras. Mabuti na lang at walang ganong pasyente at nurse ang napapadako sa koridor na iyon dahil kung hindi ay baka may kumalat na namang panibagong iskandalo sa pangalan niya at sa pamilya niya. Suportado siya ng ama sa ginagawa niyang ito. Pero hindi niya maipagkakailang naaawa rin siya sa mga taong hikahos sa buhay at walang ibang nagagawa kung hindi ang lumapit sa kanya upang magmakaawa para sa isang operasyon. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Karen. Tumayo ka dyan. Huwag ka maiskandalo dito sa ospital. Nagmamakawa ako sa'yo. Muling pakiusap ni Antoinette kasabay ng pag-iyak na hindi man lang ikinalambot ng puso ni Karen. Kailangan ng kapatid ko ng operasyon. Pinagmasdan ni Karen si Antoinette mula sa pagkakaluhod nito sa harapan niya. Hindi niya rin maipagkakailang may taglay itong kagandahan na natitiyak niya makakakuha sa atensyon ng lahat kung aayusin niya lang ang sarili. Para matapos na sa madramang eksenang ito, nakaisip ng madilim na plano si Karen. Medyo late na siya sa dadaluhang ground rounds kaya naman bago pa siya tuluyang patalsikin sa pwesto ng daddy niya, ay nakaisip siya ng isang planong alam niyang tatanggihan ng babaeng ito na nasa harap niya. May mapapala ba ako sa'yo kapag pinagbigyan kita sa gusto mong mangyari? Umayo sa pagkakaluhod si Antoinette at naluluhang tumingala sa doktor na nasa harap niya. Ngumiti ito sa kanya
Kaya naman natitiyak niyang anumang oras ay papayag na ito sa pagtulong sa kanya at sa kapatid niya. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako para sa inyo. Kung kailangan niyo ho rito sa ospital, tagalinis, tagahugas ng mga equipments niyo o janitress, magtatrabaho ho ako. Marami akong empleyado, miss. Sagot ulit ni Kyren bago siyang muling pinagmasdan sa pagkakaluhod niya sa harap nito. Willing ka bang gawin ang lahat na ipapagawa ko sa'yo? Marahan siyang tumango sa binata kahit na alam niyang may naaamoy na siyang kakaiba sa mga gusto nitong mangyari. At mukhang hindi na siya nagkamali sa iniisip niya. Sige, operahan ko ang kapatid mo sa isang kondisyon. Sambit nito na ikinatigil ng luha niya. Papayag kang magpaangkin sa akin gabi-gabi. Kapag sinabi kong gusto kita, sasama ka sa akin at sa kahit saan ko man gusto magpunta. Kahit anumang oras. Ano pong ibig sabihin ninyo? Nagkibit balikat si Kyren habang nangingiti sa mga maitim na balak niya sa dalaga. Pantawid oras, plaything, play toy. Para usan, call it what you want. Yun ang kailangan ko. Maibibigay mo ba? Tanong ni Kyren na hindi sinagot ni Antoinette. Ngumisi siya sa naging reaksyon nito bago humalikip-kip sa harap niya. So you're expecting talaga na tutulungan ko kayo ng kapatid mo na walang hinihinging kapalit? Tingin mo ba ganun ako karupok tulad ng inaasahan mo? Wala nang libre sa mundo ngayon, miss. Swerte ka pa nga dahil sarili mo lang hinihingi ko. Mabilis na tumayo si Antoinette mula sa pagkakaluhod at mabilis na sinampal si Kyren na ikinatigil niya sa kakangisi. Para yan sa pagiging bastos mo. Diin nitong sambit na matunog niyang ikinangisi. Doktor ka ba talaga? Para hingin sa akin ang mga bagay na yan? Humarap akong tao sa'yo, Dr. Kyren. Sana naman kahit natanggihan mo ako sa hinihingi ko sa'yo, respetuhin mo rin ako. Kahit na hindi na lang bilang babae, Dok. Kahit bilang tao na lang. Magpaka-professional ka naman. Doktor ka pa naman. Madiim niyang tiningnan si Kyren magmula ulo hanggang paa bago siya nagkalakas ng loob na umalis sa lugar na iyon. Hindi niya inaasahan na iyon ang hihingin ni Kyren sa kanya. Ano bang tingin ng doktor na iyon sa kanya? Maganda at formal naman ang suot na t-shirt niya. Hindi naman kabastos-bastos ang damit na suot niya kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang hinihinging kapalit ni Kyren sa kanya. Naiiwan si Kyren sa koridor na iyon na animong gulat sa pangyayari. Marahan niyang hinawakan ng pisngi at agad na nangisi. Hindi dahil sa inis, kung hindi dahil sa pinaghalong gulat at tuwa. Hindi niya inaasahan na magagawa siyang sampalin ng babaeng iyon. Gayong ito ang may kailangan sa kanya. Ang taas mo, miss. Sambit niya sa sarili bago tatawa-tawang umalis sa lugar na iyon nang may ngiti sa labi. Hindi siya nakapag-focus sa meeting nang dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o mapapahiya sa babaeng iyon. Anong karapatan niyang sampalin siya nito gayong siya naman ang kailangan. At siyang may kailangan ng tulong niya. Sa kabilang banda, bakit pakiramdam ko ako ang bastos sa kanya? Wala sa sarili niyang bulong na nakakuha sa atensyon ni Cassandra. Anong sinasabi mo, Kyren? May problema ba? Wala. Sagot niya bago huminga ng malalim at sumandal sa kinauupaan. May naalala lang ako. Si Abigail ba yan? Agad na umarko ang kilay niya nang dahil sa itinanong ng kaibigan. Natawa naman si Cassandra sa reaksyon niya na nakita si Kyren. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang umisbid na lang sa lahat ng mga panloloko nito sa kanya. Malapit si Kyren kay Cassandra. Kasama niya ito sa med school at pagkababata rin sila. Kaya hindi naman ito mapagsidla ng closest ng dalawang ito sa tuwing magkakasama. Lahat ng sikretong meron si Cassandra ay alam ni Kyren. At ganoon din naman si Kyren sa kanya. Based sa nangyari kanina, hindi niya tuloy alam kung babanggitin niya ito sa kaibigan gayong siya naman ang napahiya sa babaeng iyon.
Sa huli ay nagdesisyon siyang kimkimin na lamang sa kaibigan ng lahat. Natitiyak niya kasing pagtatawanan lang siya nito sa oras ng magbanggit siya rito tungkol sa bagay na iyon. Ito pala ang kauna-unahang pagkakataon na binasted ng isang babae si Karen, kaya naman hindi niya napigilang mapangiti sa sarili. Hindi niya kasi akalaing may mambabasad pa rin sa kanya sa kabila ng pangalan at pamilyang mayroon siya. Sa kabilang banda naman, pag-uwi sa bahay ay agad na nanlaki ang mga mata ni Antoinette na makita niya nakahandusay sa sahig at walang malay ang kapatid. Mabilis niya itong pinasan at muli isinugod sa ospital upang tuluyan ng ipakonfine. Please, iligtas niyo ang kapatid ko. Naluluha niyang pakiusap sa lahat ng naroon. Vincent, parang awa mo na, huwag ka susuko. Pakiusap niya sa kapatid bago niya nabitawan ang kamay nito, lalo na nang isinugod ito sa emergency room. Ang sabi ng mga doktor na tumingin sa kapatid niya ay kinakailangan na raw itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Dahil sa kawalan ng pera at dahil na rin sa pagmamadali ng mga ito, isa na lang nakikitang paraan ni Antoinette na makakatulong sa kanya at sa kaginhawaan ng kapatid niya. Isinugod siya ng ate niya sa emergency ward kanina. Balita ng nurse na nakausap ni Antoinette kanina. Unfortunately, wala pang pera ang kapatid niya para sa operasyon niya. Paulit-ulit niya nga akong tinatanong kanina kung meron bang paraan daw kahit na paano ay maging libre ang operasyon ng kapatid niya. Kawawa naman ang kapatid niya. Sambit naman ng nurse na kausap niya bago lumingon sa binatilyong wala pa ring malay hanggang ngayon. Kung may maitutulong lang talaga ako, baka ako nang tumulong sa kanya. Tumango ang nurse na nasa tabi nila. Kita niyo ba yung pagod sa mukha ng ate niya kanina? Halata namang gumagawa talaga ng paraan yung kapatid niya para mailigtas lang siya. Hindi mapagilan ni Karen na makinig sa mga pinagkukwentuhan ng mga nurse na nasa tabi niya. Bakas ang awa sa mga mata nito na hindi man lang makikita sa mga mata niya ngayon. Hindi niya rin tuloy maiwasang alalahanin ang mukha ng babaeng lumapit sa kanya upang humingi ng tulong kanina. Kahit na nakakaramdam ng awa para sa babaeng iyon, ay hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng kaunting galit nang dahil sa ginawa niya. Pakiramdam niya ay nabastos siya sa ginawa nitong pananampal sa kanya. Pero hindi niya rin maipagkakailang may kasalanan din siya. Marahil ay nabastusan nito sa sinabi niya kaya naman hindi niya rin masisisi ang kawawang babae. Magkakwentuhan lang ba kayo dyan? Pagkuha niya sa atensyon ng tatlo na kaagad na nagpa-alerto sa kanila. Pakihanda ang pasyente for blood test and x-rays. Kailangan iyon bago mag-undergo ng surgery. Pero Doc, banat ng nurse na ikinaangat ng tingin niya. Hindi pa po nakakahanap ng... Gawin niyo kung ano ang sinasabi ko. Simbit ni Karen bago lumingon sa pasyenteng walang malay. Kailangan niya ng operasyon as soon as possible. Nang lumabas si Karen sa kwarto ng kapatid ni Antoinette, ay ramdam niya ang pagsunod ng kung sino sa likod niya. Sa halip na matakot ay nagdesisyon na lang siyang magpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa elevator. Nang pasarado na ang pintuan niyon, ay siya naman pagsulpot ni Antoinette at pagpasok nito sa loob ng elevator kung saan naroon siya. Bahagyang nanginginig sa Antoinette sa muli niyang pagpapakita sa doktor na kanina lang ay nasampal niya. Pansin din ni Karen ang panlalamig at panginginig sa takot ni Antoinette, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang mapangisi at mapailing sa sarili. It's nice to see you here again, miss. Akala ko hindi ka na muling magpapakita pa sa akin. Bati niya. Hindi siya kinibo ni Antoinette kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang nangingiting magkibit ng balikat bago magdesisyon lumakad palabas ng elevator nang bumukas ito. Walang tao sa koridor nang lumabas siya. Ito rin ang ginamit niyang tiyempo ni Antoinette upang makausap ng masinsina ng doktor na kanina lang ay nasampal niya nang dahil sa pagiging bastos dito. Doc, nawala ang ngiti sa labi ni Karen bago kunot noong lumingon sa kanya. Anong kailangan mo sa akin ngayon? Huminga ng malalim sa Antoinette sa dilim ng mga titig nito
sa kanya bago tumayo ng tuwid sa harap na to. Papayag na ho ako sa anong gusto niyo mangyari. Buong tapang niyang sambit. Pakiramdam niya ay nakikipagsundo siya sa isang demonyo sa harap ni Karen ngayon. Malalim at madilim ang titig ni Karen sa kanya, kaya naman hindi niya maiwasang manliit sa sarili, lalo na't pinagtasan siya nito ng kilay. Pumapayag saan? Magpaangkit sa'yo. Pikit mata niyang sambit na lihim na ikinagulat ni Karen. Pumapayag na ako sa gusto mo mangyari. Alang-alang sa ikabubuti ng kapatid ko. Pumapayag na ako. Bagaman nagulat sa naging desisyon ni Antoinette, ay itinago na lang ni Karen ang gulat niya sa pagnisin nito. Hindi niya inaasahan na papayag ito sa gusto niya mangyari, lalo na't buo ang loob nito kanina na hindi siya papayag sa gusto ni Karen. Ano nga ba ang nagtulak kay Antoinette at bakit ganito kadesidido si Antoinette sa gustong mangyari ni Karen? Ang bilis mo namang magdesisyon, miss. Papuri ni Karen sa kanya na ikinaiwas niya ng tingin. Ang akala ko ba para sa kapatid ko? Pikit mata niyang sambit na marahang tinanguan si Karen. Para sa kapatid ko. Sige, pumapayag na ako. Sige, pag-usapan natin ng tungkol sa bagay na yan sa loob ng opisina ko. Niyaya ni Karen sa Antoinette na pumasok sa loob ng opisina niya upang magkaroon ng agreement sa pagitan nilang dalawa. Nanginginig na pinirmahan ni Antoinette ang kontratang ibinigay ni Karen sa kanya, habang si Karen naman ay nakamasid lang sa ikinikilos ni Antoinette sa harap niya. Alam niyang napipilitan lang si Antoinette na pumayag dahil may kailangan siya rito, kaya naman hindi maiwasan ni Karen ang makaramdam ng dismaya sa sarili kung bakit niya nga ba pinupwersa ang isang babae na gawin ang bagay na iyon kapalit ng kabutihan ng ibang tao. Mahal na mahal mo talagang kapatid mo, ano? Wala sa sariling sambit ni Karen habang nakatitig sa dalaga na kayuko sa harap niya. Ano bang espesyal sa kanya na hindi mo kayang ibitawan na lang? Pagmamahal bilang kapatid. Mahinang sagot ni Antoinette na ikinatango ni Karen. Siya lang meron ako. Silang dalawa lang ng nanay niyang pamilyang meron ako. Hindi ko kakayaning mabuhay na wala sila sa tabi ko, Dok. Ang buong akala ni Karen ay matapang lang si Antoinette. Hindi niya lubos akalaing may kahinain din ito tulad niya. Hindi rin nagtagal ay dumating na rin ang araw na pinagkasunduan nila. Ang buong akala ni Karen ay aatras si Antoinette sa napagkasunduan nila, pero nang makita niyang desidido ito sa naging desisyon niya, wala na siyang nagawa kung hindi ang manatili na lang at pagmasdan ng reaksyon at tahimik na dalaga sa tabi niya. You still have your chance para umatras, miss. Sambit niya habang abala ang mga mata niya sa pagmamaneho. Hindi naman kita pwedeng persahin sa gusto kong mangyari. Hindi ako aatras. Sagot na lang nito na nangingiti niyang ipinagkibit balikat. Narito na tayo eh. Ngayon pa ba ako aatras? Sige, sabi mo yan eh. Aniya na lihim na inismiran si Antoinette. Basta't I'm not forcing you, ha? Katulad na napagkasunduan nilang dalawa, sinamantala ni Karen ang pagkakataong iyon para makuha si Antoinette. Sa una, ay kinakabahan at nagdadalawang isip pa siya sa nangyari dahil lang napipilitan lang si Antoinette sa gusto niyang makuha mula rito. Ngunit hindi rin naman niya kayang palagpasin ang mga oportunidad na nakahain sa kanya, lalo na ngayong handa na rin siya. Nagsimula sila sa mababaw na halikan hanggang sa unti-unti itong lumalalim. Noong una ay hindi na gumaganti ng halik si Antoinette. Pero nang nadala siya sa emosyon at sa galing ng paghalik ni Karen, doon siya nagsimulang gumanti ng mga halik sa lalaki. Bumaba ang halik ni Karen sa leeg ni Antoinette na ikinapikit nito sa pinaghalong kaba at pananabik sa pangyayari. Kung hindi ka komportable sa mga nakikita mo, pwede ka namang pumikit na lang. Suwestyon ni Karen na mariing ikinailing ni Antoinette. Don't worry, dahil dadahan-dahanin ko lang para hindi ka mabigla. Dahan-dahan na ngang tinanggal ng lalaki ang mga botones ng damit ni Antoinette.
Bumalaga sa kanya ang malalaki at bilog na dibdib ni Antoinette. Doon ay hinalikan at nilaro niya ang dalawang umbok na tayong-tayo sa harap ng dibdib ni Antoinette. Galing sa sofa ay binuhat niya ang dalaga at ibinato sa kama. Napaigtad na lang ang dalaga at napasabunot sa buhok ni Karen nang maramdaman niya ang pinaghalong sarap at sakit nang maglabas-masok na ang doktor sa dalaga. I'm almost there. Huling banggit ng binata bago ito magpakawala at magtalsikan. Kailangan niyang maiparaos. Nakaramdam naman ng gulat si Karen nang malaman niyang berhen pa si Antoinette. Nung una ay nagdalawang isip pa ito kung itutuloy ang paggalaw niya sa ganoon at hindi na muling masaktan pa si Antoinette. Ngunit ang babae na rin mismo ang pumilit sa kanyang magpatuloy na lang. I'm sorry. Hindi ko alam. Just go. Bulong ni Antoinette na bagamat nahiya ay namamalipit naman sa sakit na nangyari. Ipagpatuloy mo lang. Nandito na rin naman tayo. You can do it one more time. Puno ng guilt si Karen sa nangyari sa gabing iyon. Kaya naman nang sumapit na ang umaga, naganda na siya ng para sa umagahan nilang dalawa upang kahit paano ay makabawi man lang sa ginawa niya kay Antoinette. Namumula ang mukha ni Antoinette na makita niya si Karen na mag-isang nag-aagahan sa dining room. Kunot noong nag-angat ng tingin si Karen sa kanya na makita itong bihis na at handa nang umalis. Where are you going, miss? Tanong niya. May pangalan ako. Usal nito sa mababang tono bago isinukbit ang bag sa balikat. At saka may pupuntahan ako. Dadalawin ko sa ospital yung kapatid ko. Dediretso rin naman ako sa ospital mamaya. Bakit hindi ka na lang sumabay sa akin? Hindi na. Ayoko nang makaabala pa. Namumulan niyang pagtanggi bago niya tinalikuran si Karen upang magsuot ng sapatos. Nahihiya ka ba dahil sa nangyari sa atin kagabi? Tanong ni Karen na ikinagitla niya bago siya tuluyang lumingin dito. Nakangisi ito habang abala sa paghihiwa ng bacon sa pinggan. Hindi siya nakatingin kay Antoinette ngunit halata naman sa mukha niya na nakikiramdam siya sa ginawa nito. Hindi mo kailangan mahiya dahil alam ko naman nag-enjoy ka sa ginawa nating dalawa. Ugali mo ba talaga yan, ang magbalik tanaw sa lahat na nangyari? Reklamo na tanong ni Antoinette na ikinatawa niya. Ang babaw mo ah. That's your first time though. Hindi ka ba natutuwa na isang doktor na nakauna sa'yo? Pastos, singhal ni Antoinette bago nagpatuloy sa pag-aayos ng sapatos. Hintayin mo ko sa ayaw at gusto mo, miss. Ang sabi ko, may pangalan ako. Muling singhal ni Antoinette na inismeran si Karen. Ngayong may nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Karen, ay ayaw niyang marinig pa ito nang tawagin siya sa pangalang iyon. Antoinette or whatsoever ang pangalan mo, magsistay ka rito at nagre-breakfast kasama ako. Wala sa kontrata natin ng magbuhay asawa, sagot naman ni Antoinette. Wala rin naman sa kontratang pinirmahan natin na mag-assume. Taas kilay na sambit ni Karen na ikinapula ng mukha ni Antoinette. Kakain ka ng breakfast whether you like it or not. Ugali mo ba talaga yan? Ang alin na naman. Ang magpaka-dominate. Natawa si Karen nang dahil sa mga tanong na to. Wala naman nagawa si Antoinette kung hindi ang umismid at napilitang sumalo sa breakfast kasama ang lalaking iyon. Ngunit ang sanay breakfast lamang ay nauwi sa ibang kainan. Muli na namang nag-isa ang kanilang mga katawan. Natuloy ang operasyon ng kapatid ni Antoinette kaya naman lubos-lubos ang pasasalamat niya kay Karen na ngayon ay kasama nila sa kwarto ng kapatid niya. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan pa, Antoinette. Sambit ni Karen na ikinatipid ng ngiti ni Antoinette. Ginagawa ko lang ang napagkasundoan nating dalawa. Hindi rin nagtagal ay nagkamalay ang kapatid niya. Ramdam ni Antoinette ang paghawak ng nanay niya sa kamay niya nang sandaling nagkaroon na ng oras na makapag-usap sila ng masinsinan. Pasensya ka na sa amin, anak.
Mahina itong sambit na kahit na naluluha ay kitang-kita pa rin sa mukha ang tuwa sa naging operasyon. Kahit na hindi mo naman kami responsibilidad, gumawa ka pa rin ng paraan para matulungan kami ng kapatid mo, anak. Hindi ako nagkamali na kupkupin ka nung bata ka. Maraming salamat dahil nandyan ka parate para sa amin, Antoinette. Alam mo namang hindi ko kakayaning mawala sa akin ng anak ko. Marahang hinawakan ni Antoinette ang kamay ng ina at matamis na ngumiti rito. Gagawin ko ang lahat na magagawa para sa inyo, Nay. Ngiting sambit niya. Ilang minuto pa silang nanahimik sa posisyong iyon bagong muling nagtanong ang nanay niya. Saan ka nga kumuha ng pagpa-opera sa kapatid mo, Antoinette? Bahagya siyang natigilan sa tanong ng ina. Pero hindi kalaunan ay ngumiti na lang siya rito at nagkibit balikat. Alam niyang madidismaya ang nanay niya sa oras na ibahagi nito ang tungkol sa pagbibenta ng sarili niya sa doktor na umopera sa anak niya. Kaya naman sa abot na makakaya ni Antoinette ay sinikap niyang gawin ang lahat upang ilihim sa mag-ina ang nangyari sa kanya. Gabi-gabi ay palagi silang nakikita ni Karen sa condo unit nito upang doon gawin ang kung ano man na napagkasunduan ng dalawa. Hindi may pagkakaila ni Antoinette na bagamat nahihiya pa siya nung una, ay unti-unti na rin niyang natanggap ang lahat at nasanay na rin sa daily routine ng surgeon ng kapatid niya. Maging si Karen ay hindi niya rin maipagkakailang mas lalo lamang siyang nagiging komportable sa presensya ni Antoinette, lalo na sa tuwing magigising siya sa umaga at nasa tabi pa rin siya ng babae. No strings attached, ika nga ng iba. Masusunod nga ba nila kung ano ang mapagkakasunduan nilang dalawa? Lalo na't ngayon unti-unti na rin nahuhulog si Karen sa kanya sa paglipas ng ilang buwang pagkakakilala sa dalaga. Pasensya na kung pinarasakit ang gawin nito. Mahinang sambit ni Karen. Kapwa pagod ang dalawa mula sa nangyari kanina. Nakasandal sa headboard ng kama si Karen, habang si Antoinette naman ay komportableng nakaunan sa matipunong bisig ng binata. Nakabalot sila ng comforter habang mariing nagyayakap sa isa't isa na para bang mag-asawa. Huwag ka na humingi ng tawad. Mahinang sagot ng dalaga na mas lalong ikinahigpit ng yakap ni Karen sa kanya. Ginusto ko rin naman mangyari ito. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng kapatid ko. Muli silang natahimik bago siya muling nagsalita nang may maalala. Hanggang kailan tayo magiging ganito, Karen? Hindi sumagot ang binata dahil maging siya naman ay walang alam sa kung paano nga ba niya mapapakawalan ng dalaga sa bihag niya. Aminin man niya o hindi, ayaw niya nang matapos ang kasunduang ito. Wala sa loob niyang pakawalan ng dalaga. Ngunit ayaw niya namang iparamdam dito na habang buhay niya itong bihag sa kanyang kamay. Bihag niya sa gabi si Antoinette. Pero may sarili rin naman itong buhay sa umaga. Gusto mo bang, aniya, dahilan upang tumingala si Antoinette sa kanya? Ano yun, Karen? Umiling siya at pinili na lamang na inilihim ang tunay niyang nararamdaman para rito. Paano kung walang nararamdaman sa kanya ang dalaga? Paano kung wala siyang choice kung hindi ang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya? Paano kung ginagawa lang nito ang trabaho niya? Walang kamalay-malay si Karen na tulad niya ay may nararamdaman na rin si Antoinette sa kanya. Palagi itong nakakaramdam ng mga selos sa tuwing makikita niya si Karen na may kausap na nurse o hindi naman kaya ay may pasyente. Ayaw niya namang magsabi kay Karen na nagsiselos siya dahil ayaw niya namang mapahiya rito. Ayaw niya ring mag-assume. Kung ano man ang napagkasunduan nilang dalawa, hanggang doon na lamang iyon. Hindi siya pwedeng lumagpas sa linyang nasa kontrata tulad ng gustong mangyari na Karen noon. Labas si Antoinette sa problemang pamilya na mayroon sila. At labas rin naman si Karen sa buhay na mayroon si Antoinette. Namiss kita, Antoinette! Sigaw ni Jacob na magkita sila ni Antoinette sa loob ng ospital. Kasama ni Antoinette si Vincent para sa monthly check-up nito. Isa si Jacob sa mga kababata ng magkapatid kaya naman
Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Antoinette na makita sila nito na naghihintay sa pagbukas ng elevator. "Kamusta ang sugat mo, Vincent?" Nakangiti nitong baling sa kapatid niya bago umakbay kay Antoinette. "Pwede na bang uminom?" Siniko siya ni Antoinette sa tagiliran na ikinatawa nito. "Huwag mo subukan, Jacob, kung mahal mo pa yung buhay mo." "Nagbibiro lang ako, Toinette. Masyado ka namang pikon. Hindi naman ikaw ang binibiro ko ah. Gusto mo ba talaga masaktan?" Pabirong asik ni Antoinette na tinatawanan nila. Nang bumukas ang elevator, siya namang paggagitla ni Kyren sa nakita. Agad niyang tinago sa likod ng isang peraso ng bulaklak na ibibigay niya sana kay Antoinette mamaya. "Good morning, Doc." Nakangiting bati ni Jacob sa kanya na wala sa sarili niyang tinanguan. "Saan niyo gustong mag-lunch mamaya pagkatapos ng check-up nitong bayaw ko?" Maging si Antoinette ay nabigla sa presensya ni Kyren sa harap niya. Nagdalawang isip pa nga siya kung papasok ba siya sa elevator o hindi na. Pero wala din naman siyang nagawa nung hinila na siya ni Jacob papasok. "Good morning, Doc." Bati ni Vincent na nakangiti niyang tinanguan. Dahil sa pagkakaasiwa ay hindi niya nabinati si Kyren. Wala namang nagawa si Kyren kung hindi ang itikom ang bibig nitong habang pinapakinggan si Jacob sa pagsasalita ng kung ano-ano. Panay ang pagbibiro nito sa dalawa ngunit si Vincent lang ang tumatawa sa mga biro niya. "Hayaan mo na, kapag ikinasal na kami ng ate mo, dadalhin ko na rin kayong dalawa ni tita sa Bahrain." Pangako pa ni Jacob sa kanya bago sila nauna sa paglabas sa elevator. Niiwan si Kyren at si Antoinette sa loob na parehong naaasiwa at nag-aalinlangan kung mapapansinin ba nila ang isa't isa o ano. "May boyfriend ka pala?" Si Kyren na naglakas ng loob na basagin ang katahimikan sa loob. "Hindi ko naman alam na may boyfriend ka. Wala sa kasunduan nating dalawa na makialam sa buhay ko sa labas." Sagot naman ni Antoinette na hindi bumuyanta kay Kyren. "Mauna na ako. Magkita na lang tayo mamayang gabi." Pinagmasdan ni Kyren sa Antoinette na lumakad palabas ng elevator habang siya naman ay naiwan sa loob habang mariin ang hawak sa bulaklak na dala niya. "Para saan pa ito?" Singal niya sa sarili bago siya natawa at tuluyang pinilas ang bulaklak na para sa kanya. Marahang hinawakan ni Antoinette ang dibdib niya nang dahil sa lakas ng kabog nito bago sumugod kay Jacob at marahas na pinalis ang tagiliran nito nang dahil sa labis na panggigigil. "Hayop ka talagang lalaki ka!" Reklamo ni Antoinette na ikinakalas ng tawa ni Jacob at ni Vincent. "Ano na naman ang ginawa ko?" Patuloy lang si Jacob sa pag-iwas sa mga pangungurot ng kaibigan habang si Antoinette naman ay patuloy sa paghabol rito. "Nasasaktan na ako, Antoinette! Talagang makakatikim ka sa akin dahil sa ginawa mo." Muli nitong asik hanggang sa nagkahabulan sila sa gitna mismo ng koridor. May dilim sa mga mata ni Kyren nang makita siya ni Antoinette na nakahiga at nakasandal sa headboard ng kama. Hanggang ngayon ay nakasuot pa rin ito ng roba. Alam niyang kahit na hindi magsalita si Kyren, halata sa itsura at sa malalim nitong mga mata ang galit mula sa nalaman kanina. Pabuntong hininga siyang nagtungo sa kama at mabagal na naghubad ng coat. Na ikinalingon ni Kyren sa kanya. "Baka pwede nating bilisan na lang ngayong gabi." Aniya sa mababang tono na nagpakunot sa noo ni Kyren. "May lakad kasi kami ngayong Yan lang ba talagang habol mo kaya nandito ka ngayon?" Agad na huminto sa paghuhubad ng coat si Antoinette nang marinig niya ang sinabi nito. Taas kilay siyang bumaling dito na ikinaiwas ng tingin ni Kyren pero naroon pa rin ang galit sa mga mata niya. "Ano bang sinasabi mo, Kyren? May boyfriend ka?" Muli niyang pagbabalik tanaw sa nalaman kanina. Buong tapang siyang lumingon sa babae at umahon mula sa kama upang harapin si Antoinette. "Ba't hindi mo sinabi sa akin noong una pa lang na may boyfriend ka?" "Ba't ko naman kailangan sasabihin sa'yo ang lahat?" Tanong ni Antoinette na mas lalo nagpasidi sa galit ni Kyren. "Nakasaad naman sa kontrata na wala tayong pakialam sa buhay ng isa't isa sa labas."
Walang mawawala sa'yo kung magsasabi ka sa akin ng totoo. Sana nung una pa lang sinabi mo na sa akin na mayroon palang nagmamay-ari sa'yo. Ba't ka ba nagkakaganyan, Karen? Okay naman tayo kaninang umaga nung naghiwalay tayo Hindi tayo okay at hindi na tayo magiging okay pa. Pagtaas ng boses ni Karen na mas lalong ikinabahala ni Antoinette. You cheated on him, Antoinette. Hindi ka ba nakokonsensya sa ginawa mo? Ang akala ko ba wala kang sabit? Pero pareho lang pala kayo ng ex-girlfriend ko. Mga manloloko kayo. Mabilis siyang tinalikuran ni Karen at dumiretso sa living room upang doon magpalipas ng galit. Nang dahil sa gulat, ay hindi na siya agad nakarecover. Pero nang sandaling nagkaroon na siya ng lakas ng loob, doon niya sinundan si Karen. So what kung may boyfriend ako? Kung sinabi ko bang may boyfriend ako, tutulungan mo pa rin ba ako sa operasyon ng kapatid ko? Nag-iisip ka ba talaga, Karen? So you're saying na ginamit mo lang ako para sa benepisyo niyong dalawa? Ano sinasabi mong ginamit ka namin? Takang tanong ni Antoinette bago sarkastikong natawa. Yun ang napagkasunduan nating dalawa, di ba? Napapayag ako magpagamit sa'yo tuwing gabi bilang kabayaran ng pagpapa-opera ng kapatid ko. Huwag mo sabihin na ginamit ka lang namin dahil hindi kami katulad ng mga taong gumamit sa'yo. Pareho lang tayo nakinabang sa kontratang iyon. Mabilis na lumandas ang luha sa gilid ng mga mata ni Antoinette na nagpahinahon kay Karen. Tila ba ang luhang iyon na naging dahilan kung bakit tuluyang nawala ang galit niya para sa dalaga. Sarili ko lang abinigay ko sa'yo bilang kabayaran sa kaligtasan ng kapatid ko, Karen. Sarili ko lang naman. Aniya, habang nakaduro sa dibdib niya. Kung yun lang din naman ang tingin mo sa akin, din sa tingin ko, tapusin na lang natin kung anong meron tayong dalawa. Tumalikod si Antoinette at naglakad palayo sa kanya. Ramdam niya ang paghawak ni Karen sa braso niya upang hilahin siya patungo rito at sinalubong ng isang mahigpit na yakap. Ano bang meron tayo, Antoinette? Nalulahang tanong ni Karen bago niya ibinaon ang mukha sa leeg ni Antoinette. Kasi ako, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung paano. Basta't nagising na lang ako na may nararamdaman na ako sa'yo. Umalis siya sa pagkakayakap at marahang hinawakan ang mukha ni Antoinette upang punasan ang luha sa mukha nito. Break up with him, Antoinette. Aniya na unti-unting tinanguan ni Antoinette. Please, break up with him. Hindi ko kaya, Antoinette. Hindi ko kaya na mawala ka sa tabi ko. He's gay. Mahinang sambit na Antoinette na ikinatigil ni Karen. We're not a thing. Walang namamagitan sa aming dalawa dahil bakla si Jacob. Mahinang mura ni Karen na ikinatawa ni Antoinette. Mabilis na hinalikan ni Karen sa Antoinette hanggang sa gumanti na rin ito ng halik sa kanya. Ang buong akala ni Karen ay may namagitan sa kanilang dalawa ng lalaking kasama niya kanina. Ngayong nalaman niya na ang tungkol sa tunay na katauhan, hindi niya na napigilan ang sarili niyang matuwa sa nangyari. Nang gabi ring iyon ay may nangyaring muli sa kanila. Ipinaramdam ni Karen kay Antoinette kung gaano niya ito kamahal ang dalaga at mukhang pareho lang din sila ng nararamdaman dahil sa bawat halik niya rito, buong loob namang gumaganti rin ng halik si Antoinette. And the rest is history, ika nga. Nagising mula sa pagkakatulog si Antoinette ang maramdaman niyang gumagalaw si Karen sa gilid niya. Anong ginagawa mo, Karen? Pagising niya sa binata, ngunit nagpatuloy lang ito sa pag-ungol na para bang mahinahabol siya sa panaginip. Binabangungot ka ba? Karen, wake up! Mami, wag mo akong iwanan kay Daddy. Patuloy na pakikiusap ni Karen habang panay sa pagbaling ng ulo niya. Mami, wag mo akong iwanan sa kanya. Karen! Mami! Mabilis na umahon sa pagkakahiga si Karen at halos mapatalon sa gulat na makita si Antoinette na nasa gilid niya. Kunot noo itong nakatitig sa kanya habang patuloy sa paghaplos sa braso niya na para bang pinapakalma siya nito. Antoinette, wala na si Mami. Parang bata niyang sumbong kay Antoinette.
Walang nagawa si Antoinette kung hindi ang maawa sa kanya bago siya nito binigyan ng isang maigpit na yakap na nagpakalma sa kanya. Wala na si Mami. Iniwan na ako ng Mami ko. Basang-basa ang ulo niya sa pawis dahil sa nangyari. Dito niya inamin kay Antoinette ang tungkol sa traumang meron siya noon na dala niya hanggang ngayon. Nabanggit niya rin sa dalaga na palagi siyang kumukonsulta sa psychiatrist upang kahit na paano ay gumaling na siya sa traumang ibinigay ng mga magulang niya sa kanya nung maliit pa lamang siya. Huwag ka na mag-alala. Dahil nandito ako, Karen. Hindi kita iiwanan tulad ng ginawa nila sa'yo. Pagpapatahan ni Antoinette sa kanya. Malaki ang pasasalamat ni Karen dahil naroon si Antoinette para lang tulungan siya. Maging sa mga appointment niya kay Cassandra ay palagi siyang naroon kaya naman hindi napigilan ni Cassandra ang mangwestiyon nang magkaroon siya ng oras na masolo ang kaibigan. Girlfriend mo. Nakangiting umiling si Karen nang iniwian si Cassandra. Ayos din trip mo yan, no? Singhal pa nito na tinawanan niya. Move on ka na ba talaga kaya gumagamit ka ng ibang tao? I'm not using her, Cassandra. Totoo na mahal ko siya. Pero wala kayong relasyon. Tanong nito bago tuluyang ibinaling ang atensyon sa kaibigan. Paano mo nasabing mahal mo ang isang tao kung wala kayong relasyon? At, really? Mahal mo siya? Sigurado ka ba talaga sa kanya? Hindi sumagot si Karen kaya naman walang nagawa si Cassandra kung hindi ang bumuntong hininga at lumapit sa kaibigan. Hindi naman sa pinagbabawalan kita, Karen, ha? Pero kasi, hindi ba siya gagaling mo lang sa failed relationship? Nakamove on ka na ba talaga or ginagamit mo lang ang babaeng yan para maging rebound? Totoo na ginamit niya lang si Antoinette para makalimutan yan tungkol sa pangangaliwa ni Abigail. Pero sa tuwing lumilipas ang panahon na magkasama silang dalawa, mas lalo lamang niyang napatunayan sa sarili na unti-unti na siyang nahulog dito. Ginamit? Pareho lang naman silang nagagamitan noong una. Pero ngayong mutual na ang nararamdaman nila sa isa't isa, alam niya sa sarili niya na sigurado na siya rito. I'm not that kind of man, Cassandra. Aniya na ikinabuntong hininga ng kaibigan. At isa pa, may isang taon na rin nakalipas, nakamove on na ako at lahat-lahat. Ikaw, naroon ka pa rin sa face na niloloko ako. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero ikaw itong palaging nagpapaalala sa kanya ng lahat. Parte yun na therapy natin, Doc Karen. Sambit ni Cassandra na ikinanguso niya. Siyempre, aminin ko man o sa hindi, nasaktan ako sa nalaman ko na niloko ka ng babaeng iyon. At ayoko na muling mangyari iyon, Karen. Nasasaktan ako kapag nakikita ko nasasaktan ka dahil kaibigan kita. Ngumiti si Karen sa kanya na inismeran siya. Ngayon nakikita kitang masaya kasama ang bago mong babae. May pangalan siya. Dagdag ni Karen bago nangiti nang muling maalala ang galit na mukha ni Antoinette sa tuwing tawagin niya ito kung anong-anong pangalan. Antoinette ang pangalan niya. Who cares? Biro ni Cassandra bagong muling sinundan ng paliwanag kanina. Ngayon nakikita kitang masaya kasama ng bago mong babae na si Antoinette. Then I think tapos na tayo sa face na niloko ka ni Abigail. Ang sabi ko, nagbibiro lang ako, okay? Reklamo nito at ikinatawa nilang dalawa. Akala ko ba naka-move on ka na talaga? Nagpatuloy sila sa kwentuhan hanggang sa napasya silang bumalik na rin sa kanilang trabaho. Muling nakita ni Karen sa loob ng ospital si Antoinette kasama si Jacob kaya naman hindi niya maiwasang mapanguso lalo nang makita niya ang dalawang nag-uusap habang nakatingin sa direksyon niya. Ba't hindi ka kaya sumama sa akin next week para sa isang simpleng salo-salo ng pamilya ko? Anyaya ni Antoinette sa kanya na makita sila para sa isang dinner. Para maramdaman mo rin naman ang motherly love na hinahanap-mahanap mo, Karen. Don't worry, dahil mabait ang adoptive mother ko. Siya ang nag-alaga sa akin before, so... You're adopted, Antoinette? Tanong ni Karen na nakangiti niyang tinanguan. What about your brother? Yung lalaking inoperahan ko sa puso. Anak siya ng adoptive mother ko. Adoptive brother ko siya. Sagot niya na ikinatahimik ni Karen. Nang dahil sa naging reaksyon nito ay hindi maiwasang matawa ni Antoinette. Huwag ka mag-alala, Karen, dahil mabuti silang mga tao. Nagawa mong ibenta ang sarili mo para lang sa adoptive brother mo.
Worth it naman ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanila, di ba? Tanong ni Antoinette bago kinuha ang kamay ni Karen at mahigpit itong hinawakan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kita makikilala, Karen. Kinabukasan ay maaga silang nag-ayos upang bumisita sa mga magulang ni Antoinette. Hindi mo sinabi agad, anak. Hindi tuloy ako nakapaghanda. Sambit ng nanay niya sa kabilang linya na tinawanan lang sa Antoinette. Sige, ibababa ko na tong tawag at makapagluto ako ng biko. See you, Nay. I love you. I love you, Antoinette. Nag-ready ka na ba? Tanong ni Antoinette na makita niya si Karen na nakaupo sa kama habang wala sa sariling nakatitig sa pendant ng bracelet na suot niya. Hey! Naghanda na. Sagot nito bago muling lumingon sa pendant ng bracelet na sinuot ni Antoinette. Saan mo nabili ang bracelet na yan? Ito. Nakangiting tanong ni Antoinette bago ngumiti sa kanya. Bigay sa akin to ng adoptive mother ko when I was a kid. Pamilyar kay Karen ang pendant na iyon dahil kamukhang kamukha nito ang pendant ng kwintas na huling suot ng mami niya bago siya nito iniwan noon. Hindi niya na binanggit pa ito kay Antoinette at sa halip na paghintayin pa ang dalaga ay nagdesisyon na lang siyang magmadali sa pag-ayos. Barong-barong lang ang bahay ng pamilya ni Antoinette. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Karen na makapasok sa ganitong klaseng lugar kaya naman hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para kay Antoinette sa pamilya niya. Pasensya ka na sa bahay namin. Sambit ni Antoinette nang makita nito ang reaksyon ng binata kasama niya. Ganitong bahay lang kasi ang afford ng family ko. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya, Antoinette. This is your home. And wala naman nakakahiya sa bahay na ito. Saad nito na pasikreto niyang ikinangiti. Nay! Narito na kami! Sandali lang! Lumabas sa maliit na kwarto ang binatang inoperhan niya. May 6 na taon na lang agwat nito sa kanya kaya naman hindi niya maiwasang mapangiti, lalo na nang umiti sa kanya ang binata. Welcome mo sa bahay namin, Dr. Karen. Just call me Kuya. Saad ni Karen na ikinangiti nito. Pinaupo niya si Vincent sa kawayang upuan habang si Antoinette naman ay abala sa pagsasali ng tubig sa baso. Maging ang baso nila sa bahay ay gawa lang sa recycled plastic cups, kaya naman hindi naiwasan ni Karen ang mangiti na lang. Tama ang sinabi niya. Hindi naman kailangan mahiya ni Antoinette, lalo na't wala naman talagang kahiya-hiya sa pagkakaroon ng ganitong klaseng buhay. Mabuti nga siya at may kompletong pamilya. May magulang siyang naririyan para sa kanya. Hindi tulad niya na may ama nga pero hindi naman ito maramdaman ang pagiging ama nito sa kanya. Antoinette, pakidala mo na lang itong biko habang nag-ayos ako rito. Bili ng nanay niya na nagmumula sa kusina. Sandali lang ha, sambit ni Antoinette bago iniwan ang dalawa. Habang wala si Antoinette ay sinamantala na ni Karen ang pagkakataong iyon upang kamustahin si Vincent. Salamat nga ho pala sa tinulong niyo sa akin, sagot ni Vincent na ikinangiti at itinangupa niya. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Wala kang utang sa akin, Vincent. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko bilang doktor at isa pa, mabait sa akin ang ate mo kaya binigyan ko siya ng pabor, sagot ni Karen. Mapaglarong ngumiti at nagtaas ng kilay si Vincent sa kanya bago muling nagsalita. Siguro nangliligaw ka sa ate ko, ano? Sa halip na sumagot si Karen ay ngumiti na lang siya sa hinuha ng kapatid ni Antoinette. Lumabas si Antoinette mula sa kusina at inilapag sa harap niya ang isang biko na nakakorting puso. Gumuhit sa puso ni Karen ang sakit na napako ang titig niya sa bikong inihanda ng nanay ni Antoinette. Magmula sa hugis nito, sa amoy, parehong-pareho ng biko na iniluluto ng mami niya sa kanya noon. Mami! Bulong niya sa sarili kasabay ng pagingilid ng luha. Specialty ng nanay ang bikong iyan. Ang sabi niya, iyan daw ang palagi niya. Patuloy lang sa pagpapaliwanag si Antoinette tungkol sa luto ng nanay niya na hindi na nagawang sundan ni Karen, lalo nang marinig nito ang pamilya na tinig na iyon na nanggagaling sa kusina. Ikaw yung doktor na nag-opera sa anak ko?
Panimula galing sa boses na pamilya ng babaeng iyon bago naglakad patungo sa sala kung nasaan sila. Naku Dok, utang ko ho sa inyo lahat-lahat. Pasensya na rin ho kung ito lang rin ang nahanda namin para sa'yo. Hindi sumagot si Karen. Sa halip na kumibo, ay naluluha na lang siyang tumayo sa kinauupuan at sinalubong ng yakap ang babaeng iyon. Agad na nagitla ang tatlo sa ginawa niya. Ngunit para kay Karen, hindi na importante sa kanyang reaksyon ng mga nakakita sa ginawa niya. Mami, ako to si Babo. Naiiyak niyo sa bet na ikinagulat ng nanay ni Antoinette. Nagbaba siya ng tingin sa nanay at tuluyan na itong hinarap upang makita rin na nagugulat nitong reaksyon. Mami, ako to si Babo. Si Karen, Mami. Karen Saldifar. Ikaw ba yan, Babo? Mahinang sambit ng ina niya bago siya nito tuluyang niyakap at lumuha sa dibdib ng anak. Patawarin mo ako, anak. Kuryosidad ang bumalat sa magkakapatid nang dahil sa nakita. Pareho silang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Bakit parang kilalang kilala ng doktor na iyon ang nanay nilang dalawa? At ano sinasabi nilang Babo? Anak ko si Karen at kapatid niya sa dugo si Vincent. Naluluhang paliwanag ng nanay nila na ikinagulat ng dalawa. Maliit pa lang si Karen nang iniwan ko siya sa pangangalaga ng daddy niya. Hindi ko kinaya ang pangahabuso niya sa akin, kaya iniwanan ko siya. Paano po nangyaring magkapatid silang dalawa ni Vincent, Nay? Nagugulahang tanong ni Antoinette. Sabay lingon sa magkapatid na talaga namang magkamukha. Buntis ako noon at gustong ipalaglag ng daddy mo ang pinagbubuntis ko dahil sa mali niyang akala. Ang akala niya ay nabuntis ako ng lalaking pinagseselosan niya. Wala siyang ideya na siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Ayoko ipalaglag ang anak ko dahil natatakot ako. Aniya, bago niyakap si Vincent at naluluhang lumingon kay Karen na ngayon ay nakayuko mula sa pagkakaupo. Mahal na mahal ko ang kapatid mo at nakokonsensya ako sa gusto niyang gawin ko, Karen. Tumakas ako at iniwan kita hindi dahil sa hindi kita mahal. Tumakas ako at iniwan kita para mailigtas ko ang kapatid mo. Bakit hindi mo naman ako binalikan kung ganoon, Mami? Malungkot na tanong ni Karen, dahilan kung bakit mabilis siyang hiniwakan ng ina sa kamay na nakakuha ng atensyon niya. Nangako ka sa akin na babalikan mo ako. Ano nangyari sa mga ako mo, Mami? Bumalik ako, Karen, anak. Sagot ng nanay niya na muling ikinalandas ng luha niya sa gilid ng mga mata. Bumalik ako para bawiin ka. Pero pinagtapuyan lang ako ng daddy mo. Pinagbantaan niya ako na sa oras na bumalik ako para bawiin ka. Hindi na kita muling makikita pa. Natakot ako kasi baka meron siyang gawing ibang nakawasak ng buhay mo. Kaya iniwan mo ako? Dagdag ni Karen na naluluhang ikinailing ng nanay niya. Iniwan kita sa kanya dahil alam ko magiging maganda ang buhay mo. Dahil kaya kanyang tustusan. Sambit niya na hindi na muling kinibo ni Karen. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Vincent, mga anak. Kayo lang ang kayamanang meron ako. Patawarin mo ako kung iniwan kita dati. Naging selfish ako. Hindi ko naisip ang kapakanan mo dahil ang mahalaga para sa akin noon ay ang kaligtasan ng kapatid mo. Naging madamdamin ang tagpong iyon para sa mag-ina. Nakinig lang si Antoinette sa emosyonal na pag-uusap ng dalawa habang si Vincent naman ay walang nagawa kung hindi ang manahimik at lihim na sisihin ang sarili. Kung pumayag lang ba ang nanay niya na ipa-abort siya tulad ng kagustuhan ng daddy nila, may pag-asa ba na muling mabuo ang pamilya ng kuya niya? Tinapik siya sa balikat ni Karen at ikinatingala niya. Pwede ko bang maramdaman ang yakap ng kapatid ko? Nakangiti ngunit naluluhang pakiusap ni Karen. Tumayo si Vincent sa kinatatayuan at binigyan ng isang mahigpit na yakap ang doktor
na nagligtas sa buhay niya na hindi niya inaasahang kapatid niya rin sa dugo. Nanggaling ka sa kanya? Tanong ng daddy niya nang pinatawag siya nito sa opisina. Gusto mo ba talagang mamatay, Kyren? Muling sigaw nito. Hindi siya nagpakita ng kahit anong takot sa ama na ikinangisin nito ng dahil sa gulat. Tama nga si Mami, masama kang tao. Pagbibitaw salita ni Kyren bago ibinaba sa mesa ng daddy niya ang resignation letter na ginawa niya kahapon. Tapos na ako sa'yo. Magre-resign na ako sa posisyon ko. Nababaliw ka na ba? Nanggagalaiti sigaw ng daddy niya nang dahil sa desisyon ng anak. Talaga ipapapalit mo ang buhay mo na meron ka para lang sa babaeng iyon? Nilalason niya lang ang isip mo para magalit ka sa akin. Mayaman ka na, nasa tuktok ka na. May pangalan ka na at propesyon. Nilalason niya lang ang utak mo dahil alam niyang may mahihita siya sa'yo. Sa halip na makinig, ay nagdesisyon na lang si Kyren na palabasin sa kabilang tenga ang kung anumang masasakit na salita ang ibinato ng daddy niya sa dati nitong asawa. Importante pang haba sa kanya ang mga insulto nito. Hindi siya katulad mo. Mahinahong tugon ni Kyren na ikinalaki ng mga mata ng daddy niya sa galit. Hindi siya katulad mo na manggagamit. Hindi siya katulad mo na walang respeto sa mga tao na kakasama mo. Hindi siya tulad mong halimaw. Ano sinasabi mo? Mabilis na lumapit sa kanya ang daddy niya at kunelyuhan siya. Sa halip na matakot, ay ngumisi na lang siya upang ipakita rito na hindi siya natatakot, hindi tulad noon. Sasaktan mo ako? Muling tanong ni Kyren na ikinagigil sa galit ng daddy niya. Saktan mo ako! Ipakita mo sa lahat kung gaano ka kasamang magulang. Ipakita mo sa lahat ng taong naririto na masama kang tao. Pati sa asawa at anak mo, sinaktan mo. Tumahimik ka. Sobrang swerte ni Vincent dahil hindi kanya nakilala bilang ama. Muli pa niya nadagdag na naging dahilan kung bakit natigilan ng daddy nito sa gulat. Naiinggit ako sa kanya dahil lumaki siya sa piling ni Mami. Hindi siya tulad ko lumaki sa halimaw na katulad mo. Mabilis siyang itinulak ng daddy niya palayo sa kanya at ikinaupo niya sa sahig. Ramdam niya na ngayon ang pamamaga ng pisngi niya dahil sa suntok na iginawad nito sa kanya. Nagkakaganyan ka dahil gusto mong bumalik sa mami mo? Natatawa ngunit may bahid na sarkastiko nitong tanong na ikinasama ng titig ni Kyren sa ama. Sige, sumama ka sa kanya. Magpakasasa kayong tatlo sa buhay, dagang meron siya at anak niya. Yan ang gusto mo, di ba? Pwes doon ka sa kanya. Tingnan ko lang kung hindi ka gumapang pabalik sa akin pagdating ng panahon. So iniisip mo na babalik ako sa'yo? Natatawang tanong ni Kyren bago siya tumayo at ngumisi sa ama. Well, salamat sa kalayaang binigay mo. Huwag kang mag-alala dahil kahit magkakanda kuba-kuba ako sa trabaho, hindi ako babalik sa abusive na katulad mo. Mabilis niyang tinalikuran ng ama upang makalabas sa impyernong iyon. Narinig niya ang pagbabasag nito ng mga gamit sa loob ng opisina niya na hindi niya muling pinansin pa. Dok, kailangan po ng... Mabilis niyang hinubad ang ID na suot niya at nagmamadaling umalis sa lugar na iyon. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Antoinette na makita sila ng araw na iyon. I mean, nasa iyo ng lahat. Pangalan, propesyon. Kulang na lang ay sambahin ka ng lahat sa lahat ng bagay na meron ka. Hindi ko kailangan ng kayamanan at pangalan, Antoinette. Sagot niya sa talaga na ikinangiti nito. Hindi ko kailangan ng mga bagay ng mga taong tulad niya na kailangan lang at mahalaga ay pera. Wala akong ibang kailangan kundi ikaw, ang nanay ko at ang kapatid ko lang. Ngumiti si Antoinette sa kanya at yumakap. Bagay na nagpangiti sa kanya bago tuluyang gumanti ng yakap sa dalaga. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal ang dalawa sa isang pribadong isla na pagdesisyonan ng dalawa na bumuo ng pamilya kasama ng totoo niyang nanay at kapatid. Epilogue. Matapos ang 3 taon, nakatanggap ng tawag si Kyren mula sa opisina ng kanyang daddy
Nalaman nitong inatake sa puso ang daddy at pumanaw na. Pero ang mas nakakagulat na ginawa ng daddy ay iniwan nito lahat ng ari-arian niya, hindi lamang kay Karen, kundi pati sa kapatid nitong si Vincent. Nag-iwan nito ng liham na nanghihingi ng patawad sa kanilang mag-ina. Ngunit dahil sa pride, hindi niya kayang harapin ang pagkakamali at ang ginawa sa mga mag-ina niya. Pero sa paraan man lang ng pag-iwan ng pera sa kanila at ari-arian, ito ay isang paraan para sabihin niyang nire-recognize niya rin si Vincent na kanyang anak. At doon na nga po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sa buhay ng tao, minsan hindi natin alam na ang mga sakribisyong ginagawa natin ay magiging tulay para mapabuti ang ibang tao. Kagaya na lamang ng ginawa ni Antoinette, kung hindi niya pinaangkin ang sarili niya sa doktor, malamang ay hindi nagkaroon ng koneksyong muli si Karen sa totoo niyang pamilya. Paalam! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.